me something, it might just take the pain away. Umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Samanda ko kayo ng mundo, guys. At eto na nga ang aming pagkain ngayon. Siyempre, magpiprito ako ng itlog. Tigdalawa kami ng anak ko kasi super, super masiba kami. O, diba? Eto naman ay, ang pagbiyak nito guys ay dahan-dahan ninyo ituktok, wag sa kawali ha, kasi baka mamaya ay anong tawag dun? Bumalingkas ba ang tawag dun? Ibig mong sabihin kapag tinuktok niyo sa side ng kawali, siyempre baka mamaya matumba yung kawali o kaya madisgrasya tayo, super duper mainit yung mantika. Kaya wag nating ituktok doon. Siyempre sa side lang dito kung saan o sa lamesa o kung saan man sa pared o kaya ano. So eto na nga guys at binaliktad ko na yung itlog dahil nagdadaldal na naman ako dito, o 'di ba? Kaya 'yan. So malasado ang sa anak ko at sa akin naman gusto ko yung lutong-luto yung pula na itlog, guys. Alam niyo naman, napakasarap naman kasi malinamnam, 'di ba? Pero para sa akin kapag malasado, yung hilaw-hilaw pa yung itlog na pula, ay walang lasa para sa akin. Yung iba naman, gustong-gusto nila kasi sinasaw nila sa tinapay. Dito kasi nakaugalian na ganun. Pero ako ayoko, guys. Mas gusto ko yung lutong-luto yung itlog na pula. Okay? Kasi malinamnam pag kinain siya, 'di ba? Malalasahan mo talaga yung sarap, yun ang ibig kong sabihin. Parang pag kumakain tayo ng itlog na nilaga, 'di ba gano'n? Tapos isasawsaw natin sa asin, 'di ba ang sarap, malinamnam siya. So gano'n din dito sa pagprito ng itlog, gano'n din ako. So kaya guys, umpisan ko na ang kadaldalan ko ulit. At ito ang aming pagkain ngayon. Siyempre, magluluto din ako ng ham. Pero yung ham naman ay lulutuin ko rin. Papasadahan ko lang naman dito sa kawali para mainit siya. Kasi siyempre galing siya sa nibera. Nibera. Ang nibera, ang tawag dito ay nibera sa refrigerator, guys. Kaya yun. Nako, 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 nako. O, diba? So, eto, baliktarin ko naman ito ulit dahil ito naman ay sa anak ko, o 'di ba? Madalian lang naman 'to kasi yung anak ko gustong-gusto niya yung medyo malasado. Pero ang ginagawa ko, siyempre niluluto ko pa rin siya, guys, kasi malansa. Tanggalin natin yung bacteria, 'di ba? Kahit na um, pag kumain kayo ng itlog, kailangan talaga ay luto pa rin, 'di ba? At saka ingatan din natin na hulog na balat kaya 'pag super duper na madumi yung balat kaya hugasan natin, guys. Okay? Kasi alam niyo na madumi, madumi ang itlog, grabe. Kaya ako, guys, kapag ako nagluluto kahit na 'pag humawak ako ng itlog naghuhugas talaga ako kaagad. Kasi siyempre kapag maghahawak tayo ng ibang bagay or kaya pagkain ay yung kamay natin may bakterya na galing ng itlog, o 'di ba? So nagvo-voice over ako ngayon, guys, nakahiga ako kaya ganito ang boses ko kaya pagpasensyahan niyo na, o 'di ba? At eto na nga yung ham, hindi ko na siya binulaklak-lak diyan. Kasi nagmamadali na ako, guys. Ininit ko lang naman 'yan kasi super malamig. Galing siya sa Nivera. So ito na nga at siyempre ah ah, tinapay and then itlog and then ham and then cheese with mayonnaise, chocolate and then ang aking kapeng espesyal dahil espesyal ako, guys. Continuamos, guys, at iniinit ko nga yung aming tinapay dito sa kawali, 'di ba? Mas maganda na 'yun sa kawali. Healthy tayo ngayon pag nagluluto tayo. At syempre, yung aking kape. Kape. Hindi pa pala kape. Ay, inikit ko. Yan, ininit ko ng ilang beses kaya ganyan ang resulta. O, di ba? At ito naman yung sa anak ko, guys. Hot chocolate daw sa kanya. Kaya naman. At dito na tayo sa tinapay.
na to sa akin. At syempre, yung aming queso, guys. Hindi mawawala, diba? Hindi mawawala ang ating queso sa gabi. Hindi ka mabuksan. Kabuksan ba? Ganyan. So guys, ito na ang aming desayuno. Oh, alas 11 pa lang alas 11:15. Oh, di ba? Magkape muna tayo at ako'y gutom na. Kanina pa ako gising, guys. Kaya lang di ako muna inuna ko muna si Martina ng paliguan. Kaya yun. Nixon, bakit walang ketchup? Ay, salsa de tomate. ¿Dónde? Hindi, may piquillo din ako dito. Ay. Sarap nito, guys. Sarap niyan, guys. Ito, tikman nyo to, gawin nyo. Sarap. Noong Miyerkules, January 29, at sinabi ni House Border Star Tom Homan na binibilisan na ang pagtatayo nito. Bagamat sinabi ni Trump na kayang tumanggap ng hanggang 30,000 na migrante ang pasilidad. Ayon kay Homan, magsisimula muna sila sa mas maliit na bilang. Matagal nang may migrant facility sa Guantanamo Bay na ginamit sa nakalipas na mga dekada upang pansamantalang ilagay ang mga Haitian at Cuban na nahuhuli sa karagatan. Nasa 41 na ang mga na-recover sa 67 mga nasabi sa nangyaring banggaan ng passenger airline at Ibang-iba talaga dito sa Espanya. Ibang-iba sa Amerika ang sitwasyon ng mga emigrante. Kasi dito, guys, kapag nahuli nila sa dagat, yung mga emigrante sa barko, mga Aprikano o anong pa mang lahi. Alam nyo, guys, kinukuha nila, sinisave nila yung buhay. Tapos, nilalagyan nila kaagad ng manta, sinusuri nila kung may lagnat, muna, yun. Tapos, pero nakagwantes sila, guys, nakamas, kasi baka may dalang bakterya, di ba? And then, isa-isa tinitingnan nila yung machine kung may lagnat. Nung may mga lagnat, aparte yun. Kukunin na yun ng mga mediko. Tapos, bibigyan na sila ng tubig, ng pagkain, ganun, damit, manta para mainitan sila. Ganun dito. Kaya, ibang-iba talaga, no? Ibang-iba, bawat bansa, iba-iba. Pero dito sa Espanya, talagang napakabait ng gobyerno. Yun ang pinaka maganda dito. At saka guys, dito, 2 taon ka pa lang dito sa Espanya, mayroon ka ng papel. Kailangan pagdating mo dito, meron ka, ano mo yung passport mo, empadronamiento, ganyan. And then, guys, basta wala kang ginagawa na kababalagan sa gobyerno, hindi ka pasaway, yung 2 years na yung pag-stay mo dito, may papel ka na. Diba? Kaya, dito maganda. Lahat ng mga sa Europe na mga Pilipino-Pilipina ay pumupunta sa Espanya, guys. Kasi, dito madali sila magkaroon ng papel. Diba? Kaya yun. Kaya kain tayo. Almusal tayo sa magandang umagang kay ganda. O, diba? Kaya naman,
Kain, kain. Paborito ko to, guys. Harap. Super duper sarap. Ay. ng anumang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga unit ng tirahan ay dapat idirekta sa CGH DevCo. Grace Dr. Lero, UNT News and Rescue, Diyos ang aming sabigan, servisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mahigit sa 20 residente sa barangay Dolphin sa bayang Barinis sa South Cebu ang nagkasakit ng typhoid fever. Ayon sa punong barangay na si Crisiolo Superragues Jr. Nakaranas sa mga residente ng mataas na lagnat, pagsusuka, pagkatae at nananakit ng tiyan na tumagal ng halos 4 na araw dahil umano sa maruming tubig sa kanilang lugar. Ayon man sa mga kawani ng Marlon F. Garcia Infirmary, sunod-sunod na dinala sa kanila ang mga pasyenteng may typhoid fever, isang infeksyong dulot ng Salmonella typhi bacteria na kumakalat sa kontaminadong tubig at pagkain. Samantala, kasalukuyan ng mga Salmonella. pagaling sa ospital. Yun ang mahirap dyan, guys, lalo sa itlog. Kaya lutuin ninyo yung itlog, yung maayos. Kain tayo. Sarap. ng pulis sa Marinos Norte, ilang lugar sa probinsya ang yan ng Solar Spring Club ng members Bawang. national Pampatanggal ng mga toxic sa katawan, mga taba-taba para hindi kayo ma-high blood, ano. kampo ng mga pulis sa lalawigan. Ito ang balita ni Brian Baldaran. Sarap. Sarap, guys. Sarap. Oh, diba? Motorcycle accident. Nangyari naman po nun ay nag-overshoot siya kasi hindi niya inaasahan na ganun pala yung daan, may biglang liko. Tapos hindi niya po napansin kasi nga po sobrang dilim. Bukod sa barangay Claridel, ito rin ang iginagaing ng mga kawani ng pulisya sa Municipal Police Station at maging sa kampo ng 1st Police Mobile Force Company sa probinsya. Especially pag gabi. And one thing more, medyo pag nagdagdag tayo ng floodlights, ay hindi minsan kinakaya ng load ng kuryente. Magandang station kapag maliwanag yung station natin. And kung nakikita nyo, malapit ito sa Guys, ang maganda dyan, solar. Hindi kaya ng kuryente para hindi na magbayad. 'Di ba? Pampailaw nila sa kalye, ganyan. Solar, 'di ba? Tipid talaga. Maliwanag pa. Ganyan dapat ginagawa ng mga sa gobyerno, mga mayor, barangay. 'Di ba? Mga bundok-bundok para at least maliwanag. 'Di ba kapag maliwanag, masaya. Ganun lang 'yun, guys. Kaya kain tayo. Kain tayo kasarap, grabe. Sarap nito, guys. Ang Provincial Director ng Camarines Norte Police Paborito ko to. tulad po ng lagi natin sinasabi Kagabi ko lang to inumpisahan, buksan. upang magtaguyod ng kapayapaan Pero inuubos ko na ngayon. sa ating probinsya. Diba? Maraming salamat po NCGI for your generosity, dedication, Harap. and partnership in making our community better. Ang paganda to sa kutis, guys. Pampabata, kumbaga. Pampabata. Pampapino, lalo kamatis, ganyan. Kain kayo yung mga mapupula. Sarap yan. Nung bata pa ako, guys, paborito ko ang kamatis. Yung malalaking kamatis, yan ang lagi kong merienda araw-araw hanggat hindi ako nagsasawa. Nako. Pag uwi ko ng
eskwela, elementary. Punta ako sa may dagat. Hugasan ko yung kamatis, ang lalaki. Doon ako may daladala akong asin. 2 ganun kalalaki. Tapos, yun ang merienda ko. Pero yung buto, hinihiwaan ko na siya ng ganyan, guys, sa gilid-gilid. Para igaganon ko na lang ng kamay ko ng daliri. Sausaw ko sa asin. Tapos yun ang kinakain ko, kamatis. Kasi, di ba may tindahan kami dati? Yung mga namamalingki doon sa tindahan ng papa ko, namin. May marami silang regalo sa papa ko. Marami. Ang daming mga prutas, vegetables, mga ganyan. Isa na yung kamatis, atis, ano pa yung chico. Wow, paborito ko rin yan, chico. Star apple, yan. Ang daming nagbibigay sa aming bayabas. Sarap talaga, grabe. Super duper.